Salamat naman at lumabas na si Haring Araw. Dahil makakapagsagawa na ako ng pangalawang pruning sa aking mga tanim na ampalaya. Ayan, may mga bunga na. Ang dami ng bunga, diba? Kaya, kailangan ko nang magsasagawa ng second pruning nila ngayon. Tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba kung paano mag-pruning na ampalaya? Dahil po maabot na yung tanim nating ampalaya dito sa pinakatuktok na ating trellis, pwede na po natin gawin yung second pruning. Ipapakita ko po sa inyo yung mga parte ng ampalaya na aalisin natin sa stage na to. Ngayon, second pruning na, aalisin natin yung mga parts na hindi naman kailangan para lumago na lumago yung tanim nating ampalaya. Yung ganitong klase ng pagpupruning, applicable siya kung yung design po ninyo ng paggapangan o ng trellis ay meron po sa ibabaw. Kasi ang objective po natin dito, pakakapalin natin yung tanim nating ampalaya at dito natin siya pabubungain sa ibabaw. Dito naman sa second pruning, hintayin lang natin na umabot yung pinakadulo na ating ampalaya sa pinakatuktok na ating trellis. Pag gumabot na po dyan, pwede na natin gawin yung second pruning. Dito po sa second pruning, lilinisin natin yung ampalaya, lalo na po yung dito sa gilid, yung paakyat na ating trellis. So gagawin po natin, magbibilang tayo ng 4 hanggang 5 nodes. Yung nodes po yan yung pinakabalikat kung saan tumutubo yung dahon, yung mga side shoots, yung tendrils, pati po yung mga bunga. So ibig sabihin, lahat po ng mga dahon pababa, aalisin natin, pati po yung mga side shoots na tumutubo. Ang advantage po ng ganitong pagpupruning, based po sa experience ng karamihan na nagtatanim na ampalaya, mas tumatagal po yung buhay ng kanilang mga tanim na ampalaya, mas marami po yung bunga, mas konti yung problema sa mga peste, pati po sa mga sakit. Kasi nga, well ventilated, malinis po yung ilalim, tapos yung mga bunga nasa ibabaw. Then, mas madali siyang ibalot yung mga bunga kasi nakabitin lang po sa ibabaw ng trellis kumpara sa pagpapatubo natin ng mga bunga dito sa gilid. So huwag po kayo manghinayang kasi kakapal din po yung tanim nating ampalaya. Kung malaki na po yung dahon nito at mahaba, pwede po natin to ibenta or igulay. So ingatan nyo lang po na maputol yung pinaka main stem. So kailangan sigurado po tayo sa pagpuprune natin, wag niyo pong tatamaan yung pinaka-main stem niya. So, lahat po ng dahon, upitin natin. Ang maganda po dito, itong mga paninilaw na yan, may iwasan po natin kasi yan po yung madalas tinatamaan ng fungus. Pagka nagdidilig tayo, tumatalsik po yung lupa, dumidikit sa dahon kaya nagkakaroon ng mga sakit yung mga dahon. Alsin lang po natin. Tapos itong mga dahon, kung wala namang sakit, okay lang na pabulukin natin dyan sa pinakapuno. Yan din po yung natutunan ko sa isang farmer, yung pinaka-the best na fertilizer sa mga tanim ay yung galing din po sa kanila. Kung ano yung tinanim natin, yun din yung magandang organic materials na pwedeng magbigay ng pataba sa kanila. Kung may sakit po yung mga dahon, naninilao or may mga discoloration, huwag na po natin siyang gamitin. Mas maganda sulugin na lang natin or ibaon sa lupa para hindi kumalat yung sakit dun sa ating garden. Then after natin mag-pruning, diligan po natin ng some fertilizer para mabilis makarecover yung tanim nating ampalaya. Ito pong some fertilizer medyo maamoy, lalo na po pagka medyo matagal nababad yung mga organic materials. Pero napakaganda po nitong gamitin sa ating mga halaman. Yan lang din po yung ginagamit kong pataba dito sa aking garden. Di na po ako bumibili ng mga abono pa. So napakadaling gawin. Tapos lahat ng materials makikita lang natin sa
loob at labas ng bahay. Ito po yung pinapractice ko kapag nasasaktan yung tanim dahil sa pag-pruning. Kailangan may binibigay tayong fertilizer para mabilis makarecover. After po ng second pruning, hahayaan na natin kumapal yung ating ampalaya dito sa ibabaw. Then ang maintenance po nito, pag may tumubo ulit na mga dahon or sanga dyan sa lower part, alisin natin